At para sa ating mga balita, Gaza Strip nagdiriwang ngayon sa ginawa ng Israel. Buong mundo nagdidiwang din sa ginawa ng mga Hamas. At Donald Trump may gagawin sa mga Hamas para hindi na makabalik sa kapangyarihan. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni na Emily Damari, Romy Gonen at Doron Steinbrecher na mga unang tatlong hostages na pinalaya sa ilalim ng ceasefire and hostage release agreement sa pagitan ng Israel at Hamas ay sinalubong ngayon ng mga selebrasyon sa buong mundo. Kasama ang mga lider ng iba't ibang bansa, nagpadala sila ng mga mensahe ng pagbati at pag-asa para sa kanilang hinaharap. Sa kanyang post sa X ay pinuri ni British Prime Minister Keir Starmer ang kanilang pagbabalik sa pamamagitan ng isang statement na may special greeting para kay Emily Damari, isang British journalist. Ayon kay Starmer, ang pagpapalaya ngayon sa tatlong bihag ay isang magandang balita na matagal nang inaasahan makalipas ang buwan ng pagdurusa para sa kanila at sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya, handa umano ang United Kingdom na magbigay ng tulong at suporta sa proseso ng pagbawi ng mga naibalik na hostage. Sinabi din niya na bagaman nagdidiwang ang lahat sa paglaya ng tatlong bihag, ang araw na ito ay panibagong araw din ng pagdurusa sa mga hindi pa nakakalaya. Anya, hindi natin dapat kalimutan ang iba na nananatili pa sa kamay ng mga Hamas. Dahil dito'y handa ang United Kingdom na gawin ang lahat para sa permanenteng solusyon sa problemang ito. Isang pagbati rin ang ipinadala mula sa founder ng leader ng Dutch Party for Freedom na si Geert Wilders, kung saan sinabi niya sa kanyang social media account sa wikang Hebrew na welcome home at back to the living, back to freedom, away from Gaza and the monster of Hamas. Sa isang post ay sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ang pagpapalaya ng mga bihag pagkatapos ng ilang buwang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay isang makabuluhang sandali. Ang makita ang mga pamilyang muling magkakasama at maramdaman ang mga luha ng kaligayahan ay isang karanasang maaaring iugnay ng bawat isa. Bilang mga Ukrainian, nauunawaan namin ang sakit ng pagkakahiwalay at ang pag-asang maibalik ang mga mahal sa buhay sa kanilang mga tahanan. Samantala, sinabi din ni German Chancellor Olaf Scholz na ang pagpapalaya sa mga bihag ay isang prinsipyong dapat gamitin sa pag-unlad ng dalawang panig, kung saan ang isang estadong Palestino ay pwedeng mamuhay ng maayos kasama ang Israel. Kaugnay ng balitang ito, pinakawalan din ng gobyerno ng Israel ang 70 Palestinong bihag bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang pagpapalaya sa 70 bilanggo ay kapalit naman sa pagpapalaya sa 3 Israeling bihag noong linggo. Ang una sa 33 Israeling bihag na ilalabas mula sa Gaza sa ilalim ng unang yugto ng kasunduan. Ang 3 Israeling pinalaya ay unang batch pa lamang ng 33 palalayain ng Hamas sa ilalim ng unang yugto ng kasunduang ito. Dahil dito, daan-daang tao ngayon sa Hamas ang nagdiriwang, nagsisigawan at nagpapatunog ng mga busina habang dumarating ang 2 bus sa bayan ng Betunia sa West Bank. Makikita sa mga larawan ang mga miyembro ng crowd na umaakyat sa ibabaw ng bus at iwinawagayway ang bandila ng Hamas. Kasama nila ang iba pang mga nagwawagayway ng bandila ng Fatah, Islamic Jihad at iba pang mga Palestinian groups. Umalis kaninang umaga ang mga bus na naglalaman ng mga pinalayang Palestinian mula sa bilangguan sa Israel malapit sa Ramallah na bahagi ng Israeli-occupied sa West Bank. Ayon sa mga Hamas,
Kabilang sa mga pinalaya ng Israel ang 69 na kababaihan at 21 menor de edad mula sa West Bank at Jerusalem. Ang pagpapalaya ng mga bilanggong ito ay kauna-unahang beses na pagpapalaya ng Israel ng mga bilanggo mula pa nang mag-start ang digmaan noong November 2023. Itinurn over ang mga nasabing bilanggo sa Red Cross sa Gaza noong hapon ng Linggo at pagkatapos ay dinala sila sa isang ospital sa Tel Aviv gamit ang isang helicopter kung saan nagkaroon sila ng madamdaming pagkikita ng kanilang mga pamilya. Pinangalanan ng Israel ang 737 bilanggo na palalayain sa unang yugto ng kasunduan, kapalit naman ng 33 Israeli hostages. Inaasahang mahigit 230 sa kanila ay ipapadala agad sa ibang bansa paglabas sa ospital. Ang kasunduang ito ay binuo sa tulong ng Egypt at Estados Unidos na may layuning wakasan ang higit sa 15 buwang digmaan sa Gaza Strip. Samantala, sinabi naman ng World Health Organization na handa itong magpadala ng mga kinakailangang tulong sa Gaza pero kailangan din anya nila ng sistematikong access sa buong teritoryo upang magawa ito. Marami kasi sa mga infrastruktura ng kalusugan sa Gaza ang wasak na. Tinatayang aabot sa $1 bilyong ang pagpapaayos ng mga nasirang health facilities sa Gaza. Patuloy naman ang pagpasok ng mga truck sa Gaza mula sa Rafah crossing sa Egypt. Ang kasunduan ay naglalayong magpapasok ng 600 truck bawat araw sa Gaza sa loob ng unang 6 na linggong ceasefire, kasama na ang 50 truck na may kargang langis. Kalahati ng mga truck ay ipapadala sa Hilagang Gaza kung saan nagbabala ang mga eksperto sa napipintong taggutom doon. Sinabi ng World Food Program na nagsusumikap silang magpadala ng pagkain sa pinakamaraming residente ng Gaza hanggat maaari. Sa ibang balita, Donald Trump may gagawin sa mga Hamas para hindi na makabalik sa kapangyarihan. Sinabi ni Mike Waltz, ang incoming National Security Advisor ni US President-elect Donald Trump noong Linggo, na kung babaliwalain ng Hamas ang kasunduan sa tigil putukan kapalit ng mga bihag sa Gaza, susuportahan daw ng Estados Unidos ang Israel sa paggawa ng kinakailangan nitong hakbang. Sa isang panayam sa CBS News, sinabi ni Waltz, kinatawan ngayon ng Florida sa Kongreso na kailanman ay hindi magiging katanggap-tanggap ang pamumuno ng mga Hamas sa Gaza. Sinabi pa niya na dapat ipagdiwang ng lahat ang ceasefire. Two, Hamas will never govern Gaza. That is completely unacceptable because they've made their intention clear, which is to destroy Israel and to have future October 7th. We will see 3 women coming out alive and hugging their families. And had we not entered this, these people would have died. Sinabi rin ni Waltz na malinaw na ipinaaabot ni Trump at ng kanyang team kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na kung babaliwalain ng Hamas ang kasunduan at umatras o baguhin ang kondisyon, susuportahan ng US ang Israel sa paggawa ng kinakailangan nitong hakbang. Inulit ni Waltz sa kanyang panayam sa CBS ang sinabi niya sa Fox News noong nakaraang linggo, kung saan sinabi niya na, "And I want the Israeli people to hear me loud and clear. If Hamas reneges on this deal, if Hamas backs out, moves the goalpost, what have you, we will support Israel in doing what it has to do." Nakatakdang manumpa si Donald Trump sa Washington DC sa Lunes, araw sa US. Yan ay upang umpisahan ang kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Amerika, matapos siyang magbanta ng paulit-ulit na magkakaroon ng masamang pangyayari kung walang agreement na maaayos bago siya umupo sa pwesto. Dahil dito, mabilis na nabuo ang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Hamas noong Linggo ng umaga na siyang nagpahinto naman sa 15 buwang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.